Alam nyo ba na napakaraming planeta na maaari umanong tirhan ng tao? Ang sabi pa ng mga eksperto ay mayroong mga nilalang na namumuhay dito, ngunit ang tanong ng karamihan ay ano? Maaaring totoo ang mga kwento tungkol sa mga aliens or mga higher beings. Maaari ding may mga nilalang dito na kahalintulad ng sa ating planeta, mga halaman at mga hayop. Sa mga nagdaang mga taon sa pag-angat ng teknolohiya ay napakaraming nadiskubre na noon ay parang imposible, tulad na lamang ng mga alien-like creature na matatagpuan lamang sa kailaliman ng dagat. Halina't tunghayan natin ang 8 mga planeta na maaaring tirhan ng tao. Ito ang tinatawag na Earth-like exoplanets. Ang mga scientist ay natagpuan ang mahigit sa 4,000 exoplanets. Ang kauna-unahang nadiskubre nila ay ang isang planeta na umiikot sa isang sun-like star noong 1995. Halos mahigit sa kalahati ng mga discoveries na ito ay nadiskubre ng NASA Kepler Space Telescope na nilaunch noong 2009. Para mag-qualify bilang isang habitable o life-friendly planet, kinakailangan nitong nasa lokasyon na kung tawagin ay Goldilocks Zone, kung saan maaaring magkaroon ng tubig at tamang klima ayon sa distansya nito sa kanyang bituin. Gliese 667c. Ito ay may layong 22 light years mula sa planetang Earth. At mas malaki ito ng 4.5 kumpara sa Earth. Ayon sa NASA's Jet Propulsion Laboratory, nasa 28 days ang orbit nito sa kanyang host star. Ang bituin nito ay tinatawag na red dwarf na mas malamig kumpara sa ating araw. Kepler 22b. Ang Kepler 22b ay nasa layong 600 light years away mula sa ating planeta. Ito ang kauna-unahang Kepler na natagpuan na nasa habitable zone sa kanyang parent star. Ayon sa mga siyentipiko, ito ay mas malaki kumpara sa Earth. Ito ay may laking 2.4 higit sa ating planeta. Hindi pa maliwanag kung ito ba ay mabato o matubig na planeta. Ang orbit ng planetang ito ay nasa 290 days na halos kahalintulad ng sa ating planeta na 365 days. Ang star naman nito di umano ay mas malamig kumpara sa ating araw. Kepler 69c. Ang Kepler 69c ay nasa layong 2,700 light years mula sa ating planeta. Mas malaki ito ng higit sa 70% sa Earth. Ang mga researcher ay hindi pa sigurado sa komposisyon ng naturang planeta. Umiikot ito ng 242 days at maihahalintulad ito sa planetang Venus. Di hamak naman na mas maliwanag ang araw nito, ngunit ang distansya nito ay naaayon pa rin at nabibilang sa mga habitable zone planets. Ayon sa mga eksperto, ito ay maaaring may karagatan at may mga nabubuhay na lamang dagat. Kepler 442b. Ang Kepler 442b ay 33% mas malaki kaysa sa Earth at kumukumpleto ng orbit ng bituin nito tuwing 112th araw. Ayon sa isang press release ng NASA, ang pagtuklas ng Kepler 442 na matatagpuan 1,194 light years ang layo mula sa Earth ay inihayag noong 2015. Nalaman sa isang pag-aaral na inilathala sa monthly notice ng Royal Astronomical Society noong 2021 na ang exoplanet na ito ay maaaring makatanggap ng sapat na liwanag upang mapanatili ang isang malaking biosphere. Sinuri ng mga mananaliksik ang posibilidad ng iba't ibang mga planeta na makapagsagawa ng photosynthesis. Natagpuan nila na ang Kepler 442b ay tumatanggap ng sapat na radiation mula sa bituin nito. Kepler 452b. Ang mundong ito, na ang pagtuklas ay inihayag noong 2015, ay ang unang malapit sa Earth-size na planeta na umiikot sa paligid ng isang bituin na kasing laki ng araw, ayon sa NASA Exoplanets. Ang Kepler 452b ay 60% mas malaki kaysa sa Earth, at ang parent star nito, Kepler 452, ay 10% mas malaki kaysa sa araw. Ang Kepler 452 ay halos kapareho sa ating araw at ang exoplanet ay umiikot sa habitable zone.
nasa sa 1.6 beses ang laki nito sa Earth, ang Kepler-452b ay maaaring maging mabato na planeta ayon sa mga nakatuklas nito. Ang Kepler-452b ay matatagpuan sa layong 1,400 light years mula sa Earth. Tumatagal ang Kepler-452b ng 20 araw lamang upang mag-orbit sa bituin nito kaysa sa Earth. Kepler 1649c. Nang muling nasuri ang data mula sa Kepler Space Telescope ng NASA, natuklasan ng mga siyentipiko ang Kepler 1649c. Napag-alaman na ang exoplanet ay kapareho ng laki sa Earth at umiikot sa habitable zone ng bituin nito. Sa panahon ng paunang pagkolekta ng data mula sa teleskopyo, isang algorithm ng computer ang maling natukoy ang astronomical body. Ayon sa NASA, ngunit noong 2020 ay natuklasan na ito ay isang planeta. Ang Kepler 1649c ay matatagpuan sa layong 300 light years mula sa Earth at 1.06 beses lamang na mas malaki kaysa dito. Kapag inihambing ang liwanag na natatanggap ng dalawang planeta mula sa kanilang mga bituin, natuklasan ng mga siyentipiko na ang exoplanet na ito ay tumatanggap ng 75% ng liwanag na nakukuha ng Earth mula sa araw. Proxima Centauri b. Ang Proxima Centauri b ay matatagpuan 4 na light years lang ang layo mula sa Earth. Isa ito sa mga pinakamalapit na kilalang exoplanet sa Earth, ayon sa NASA Exoplanet Exploration. Ang exoplanet na natuklasan noong 2016 ay may mass na 1.27 beses kaysa sa Earth. Bagamat ang exoplanet ay matatagpuan sa habitable zone ng bituin nito, ang Proxima Centauri ay may matinding ultraviolet radiation. Ito ay dahil napakalapit nito sa parent star nito at may orbital period na 11.2 araw lang. TRAPPIST-1e. Ang pag-oorbit sa bituin na TRAPPIST-1 ay ang pinakamaraming planetang kasing laki ng Earth na natuklasan sa habitable zone ng isang bituin. Ang planetary system na ito ay binubuo ng 7 mundo. Ang karamihan sa tubig ng mga planetang ito ay maaaring nag-evaporate umano dahil sa pagbuo ng system, ayon sa ulat ng Space.com. Gayunpaman, natuklasan sa isang pag-aaral noong 2018 na ang ilan sa mga planetang ito ay maaaring maglaman ng mas maraming tubig kaysa sa mga karagatan ng Earth. Ang isa sa mga mundo na tinatawag na TRAPPIST-1e ay itinuturing na pinakamalamang na maaaring sumuporta ng buhay tulad ng alam natin. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod na videos ng Kuya Nins Amazing Stories.